Isa na namang chiffon recipe yung gagawin natin. Based sa last video na ginawa ko na chocolate chiffon cake, may nag-request ng mocha cake. Ang nag-request nito is si Benny Barbs Brooks. Mocha chiffon naman, chef, sunod, your version, thanks. Actually, nakagawa na ako ng dalawang mocha cake, isang dense version, saka isang sponge cake. Na-mention ko na before, iba yung sponge cake, iba yung chiffon cake. Yung sponge cake, wala siyang baking powder. Yung chiffon cake meron, and magkaiba sila ng texture. So, first time ko gagawa ng mocha chiffon cake. And also, baka sabihin nyo, puro chiffon naman tinuturo nito. Hindi. May bago kayo matututunan yung paggawa ng Swiss Meringue Buttercream. Kung hindi pa kayo familiar or kung gumagawa kayo pero nagfe-fail kayo sa Swiss Meringue Buttercream, etong recipe na to, yung ituturo ko mamaya, no fail, basta sundin nyo lang yung process and hindi kayo magfe-fail. Kasi minsan pag gumagawa ka ng Swiss Meringue Buttercream, nagiging soupy stage siya. So, ang ituturo ko is madalian na hindi kayo magfe-fail. And nagkataon na kahapon, may nag-comment din. Sa YouTube channel ko, from the mocha cake na ginawa ko, yung dense version, that was taken 5 years ago, and kahapon may nag-comment. Si Gemma Corlas, sabi niya, thank you, Chef. I think this time I can make a perfect Swiss Meringue Buttercream. So, parang saktong-sakto, may nag-request ng mocha chiffon, and then may nag-comment na mapaperfect na daw niya yung Swiss Meringue Buttercream. So, i-combine natin, gagawa tayo ng mocha chiffon cake with Swiss Meringue Buttercream. Actually, para siyang version natin ng Goldilocks, yung mocha cake ng Goldilocks. So, simulan natin. Half recipe Alam niyo na kung paano mag-flavor. Mag-add lang kayo ng flavor sa ating egg yolk mixture. And since may nabili na akong Greek style yogurt ng Pascual, ito yung gagamitin natin na pampasarap sa ating chiffon, pampalambot. Pero kung wala, pwedeng milk lang, pwedeng water, pero try nyo pa rin maghanap ng any Greek style yogurt or creamy yogurt na vanilla flavor. Kung walang vanilla, pwedeng plain and lagyan nyo lang ng vanilla extract. Okay, so mag-separate na tayo ng eggs. 3 egg yolks and 3 egg whites. Sa egg whites natin, 1/4 cup of sugar, 1.5 teaspoon of cornstarch. Mix lang natin to form the meringue. Soft peak stage lang tayo. Okay? Soft peak na yung ating meringue. Tabi muna natin. Work natin yung ating egg yolk mixture. So, 3 egg yolks, 1/4 cup of canola oil, half teaspoon of baking powder, 2 tablespoons of cocoa powder, 1 teaspoon of instant coffee powder, 2 tablespoons of sugar, half cup of cake flour, and then yung ating secret ingredients na hindi na secret, 2 tablespoons ng ating Greek-style yogurt ng Pascual. Ulitin muna natin nang naka-off pa yung ating mixer para hindi magliparan yung dry ingredients natin. Yan, mix na natin. Kukumbine na natin, kuha tayo ng konting meringue, add natin dito sa egg yolk. I-mix natin para mag-thin out yung mixture. Then, transfer na natin lahat dito sa ating meringue. And then, ipo-fold lang natin. Well incorporated na yung ating meringue sa egg yolk, transfer na natin sa ating 7-inch pan. Kung gagamitin yung full recipe natin, you can use 8x4.
na baking pan. Or actually, kahit saang pan na gusto nyo, pwedeng dalawang 6-inch, dalawang 7-inch na manipis. Basta kung ano available sa inyo, guys. Yung baking time naman niya magde-depend sa kapal or sa dami ng batter na nilagay nyo sa baking pan. And then top, para mag-pop yung mga malalaking air bubbles na na-trap. And then run a knife, para ganun din, pumutok yung mga air bubbles na malalaki. Para maganda yung crumbs ng ating chiffon cake. One more tap. Okay, bake na natin, 160 degrees Celsius, preheated oven for 45 minutes to 1 hour. Ang gagawin natin pang test, paulit-ulit ako, i-poke nyo lang siya at pag nag-spring back na, okay na siya. Pag hindi pa, hayaan nyo muna sa oven, tapos i-test nyo ulit. Hanggang hindi nag-spring back, huwag nyo tatanggalin kasi magko-collapse lang siya, hindi pa nabibuild yung structure ng ating chiffon, babagsak lang siya. Okay, so bake na natin to. Okay, habang inaantay natin mag-bake yung ating chiffon, gagawin muna natin, or sisimulan natin gawin yung ating Swiss meringue buttercream. So, ito-double boiler natin yung ating egg whites. 90 grams of egg whites or 3 egg whites. At tayo ng 3/4 cup of sugar. And basically, imimelt lang natin yung sugar sa egg whites. Continue stirring. Ang goal lang natin is matunaw lahat ng sugar. And as well as, syempre, para mamatay yung bacteria na nasa egg white. Okay, check natin. Okay, halos wala na. Konti na lang. Okay, check. Okay, wala na. Clear na. Transfer lang natin to a bigger bowl. Tapos, ibibit lang natin siya. Gagawa tayo ng meringue. Pero, this time, stiff pick yung gagawin natin. Okay, check na natin. Actually, nahirapan ako sa paggamit ng hand mixer natin. Ang init na niya. Siguro mga almost 10 minutes na siya. Ito kasing egg whites na to. Ito yung mga na-stock sa freezer ko. Ilang buwan na to. So, hindi ko alam kung okay pa ba siyang gamitin. Ginamit ko lang siya for this Swiss meringue buttercream. And feel ko, pwede siya mag-work. Pero, try natin, although hindi natin na-achieve yung stiff peak dito sa ating meringue. Now, kung gagawin nyo siya sa stand mixer and gagamit kayo ng fresh na egg, hindi tulad ng ginamit ko, na hindi ko alam kung ma-achieve natin yung Swiss meringue buttercream, pero feeling ko ma-achieve natin yun. Now, let's pretend na stiff peak yung ating meringue and medyo mainit yung ating meringue. Yung gitna niya, pag sinalat ko, medyo mainit pa. Now, ang gagawin ko, ipapasok ko sa ref or sa freezer para mas mabilis. Siguro mga 15 to 30 minutes sa freezer. Hanggang pagsalat ko sa gitna is malamig na siya. Saka ko i-incorporate yung butter. Kasi pag i-incorporate natin yung butter nang mainit pa yung center ng meringue, magme-melt lang siya. Doon magkakaroon ng soupy stage yung meringue. So mas tatagal yung process. So mas maganda, malamig na yung meringue, saka tayo maglalagay ng butter para mas mabilis yung paggawa natin ng Swiss meringue buttercream. And since eto malamig na, so tatry na natin maglagay ng butter. And hopefully, hindi tayo pumalpak. So yung butter natin, 1 cup. Ano to malamig straight from the fridge, yung ating butter. Cut lang natin into cubes. Unti-unti lang tayo maglagay. Then mix natin.
Ayan, nakita nyo, walang cut yung video natin ha. So, ano na siya, almost there. I-mix lang natin hanggang maging smooth yung ating buttercream. Kung ayaw nyong mapagod, huwag kayong gumamit ng hand mixer. Kung may stand mixer naman guys, gamit kayo ng stand mixer. Ayan, maganda na yung texture niya. Smooth na siya. So, hindi tayo nag-fail. Na-achieve natin. Now, i-flavor na lang natin to. Mga 1 teaspoon of instant coffee powder. Actually, ano na lang to tansyahan na lang. Tapos, about mga 1 tablespoon ng cocoa powder. Now, ito yung magpapa-level up dito sa ating Mocha Swiss Meringue Buttercream. This is almond flavor from McCormick. Yan. Yan, lalagyan natin siya siguro mga half teaspoon or tansyahin lang natin. Anyway, pwede nating adjust mamaya and then i-mix lang natin. Low speed muna para hindi magliparan yung ating cocoa powder. Achieve pa rin yung ating Swiss meringue. Tikman muna natin. Yan, konti pang cocoa powder. Lagyan pa natin. Para lang mas mag-darken yung color niya. And I think konti pang coffee powder naman. Mix. Okay, I think this is it. Ayan na. Achieve na natin yung ating Swiss Meringue Buttercream na mocha flavor. Malapit ang matapos yung ating chiffon sa pag-bake. Lagay ko muna ito sa ref, tapos mag-assemble na tayo. Okay, napalamig na natin yung cake natin. Ready na tayo mag-assemble. Ito na siya. Slice lang natin in half. Look, ganda. And then, i-dust natin with cocoa powder. Ito na yung ating mocha chiffon cake. Let's go! Sarap! Guys, magiging mayabang ako pero isa to sa pinakamasarap na mocha cake na natry ko na.
or nakain ko. Walang biro. Yung chiffon niya, super moist. Tapos yung buttercream niya, ang sarap ng combination. Hindi matamis. Sa amin yung coffee, yung chocolate. Ay, the best talaga itong chiffon natin. Kahit ano yung flavor nyo, the best talaga siya. Sarap. So last bite. Sarap. Huwag niyong skip yung almond flavor ah. Masarap yung nabibigay niyang flavor dito sa cake natin. So yun lang guys, I hope nag-enjoy kayo and thank you sa nag-request ng ating mocha chiffon cake. Ito na, napagbigyan ko na kayo. Yan yung ating Swiss Meringue buttercream. Although nag-fail tayo sa una, pero na-achieve natin yung gusto nating texture and consistency dito sa ating Swiss Meringue buttercream na mocha flavor din. So yun lang guys, thank you for watching and I hope to see you next time. Bye-bye.